Isang napakagandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga minamahal na pensyonado ng Pilipinas. Maupo muna kayo at huminga ng malalim dahil ngayon mayroon tayong napakahalaga at napakamagandang balita para sa inyo. Kung kayo ay miyembro o pensyonado ng SSS o mahal ninyo sa buhay na miyembro, huwag kayong aalis sa inyong upuan. Dahil ngayon ibubunyag natin ang lahat. Sino ang kasama sa unang batch ng SSS pension payment sa Abril 28, 2026 at kung anong mga benepisyo ang darating para sa inyo ngayong taon. Mga kababayan, bago pa man tayo sumabak sa iba pang mahahalagang balita ngayon, pag-usapan muna natin ang pangunahing dahilan kung bakit nandito kayo ngayon. Ang tanong na nasa isipan ng bawat pensyonado, kasama ba ako sa unang bayad ng SSS sa Abril 28, 2026? Ang sagot ay, oo, kung kayo ay nasa tamang kategorya. Ang SSS ay may sistema ng staggered payment schedule. Ibig sabihin, hindi lahat ng pensyonado ay sabay-sabay na tumatanggap ng kanilang pensyon. Ang petsa ng inyong pagbabayad ay nakasalalay sa huling digit ng inyong SSS number. Narito ang pangkalahatang gabay, digit 1 at 2, kadalasan ay unang batch. Kabilang dito ang mga tatanggap sa paligid ng Abril 28, 2026. Digit 3 at 4, pangalawang batch digit 5 at 6, ikatlong batch digit 7 at 8, ikaapat na batch digit 9 at 0, ikalimang batch. Ngunit tandaan mga mahal ko, ang eksaktong petsa ng inyong payment ay maaaring magiba. Depende sa inyong paraan ng pagtatanggap. Kung ito ay sa bangko, sa e-wallet tulad ng GCash o Maya, o sa inyong SSS disbursement card. Paano malaman kung kasama kayo sa Abril 28 batch? Una, bisitahin ang inyong My SSS online account sa website na sss.gov.ph. Doon, makikita ninyo ang inyong pension disbursement schedule. Kung wala kayong online account, huwag mag-alala. Maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at dalhin ang inyong valid ID at SSS card. Tutulungan kayo ng mga ahente na tingnan ang inyong payment schedule ng libre. Pangalawa, kung kayo ay gumagamit ng GCash, buksan ang inyong GCash app at ilink ang inyong SSS account dito. Sa ganitong paraan, makakatanggap kayo ng notification sa araw mismo ng release ng inyong pensyon. Mahalagang paalala, ang pensyon ay hindi maaaring matanggap ng ibang tao maliban sa pensyonado mismo, maliban na lamang kung may Special Power of Attorney, SPA, na notaryo. Kaya siguraduhing ikaw mismo ang kukuha o magrerehistro sa tamang disbursement channel. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamakasaysayang pagbabago sa SSS sa loob ng maraming taon. Ang SSS Pension Reform na nagsimula noong 2025 at magtatagal hanggang 2027. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS at sa ating pamahalaan, mayroon tayong 10% annual increase para sa mga sumusunod na uri ng pensyon, retirement pension. Para sa mga miyembrong umabot na sa edad at sa kinakailangang bilang ng kontribusyon, disability pension. Para sa mga miyembrong nakaranas ng permanenteng kapansanan. At para naman sa mga survivorship pension, iyon ay ang pensyon na tinatanggap ng asawa o anak ng isang pumanaw na miyembro, mayroon silang 5% annual increase. Paano natin makukwentuhan ang 33% total increase pagsapit ng 2027? Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang pensyon ay 5,000 bawat buwan noong simula ng 2025, ganito ang magiging pagbabago. 2025, 10% increase, magiging 5,500 2026, 10% increase mula sa bagong halaga, magiging 6,050 2027, 10% increase muli, magiging 6,655. Iyan ay halos 1,655 na dagdag bawat buwan kumpara sa inyong original na pension. Sa isang taon, iyan ay katumbas ng mahigit 19,000 na karagdagang kita para sa inyong pamilya. Para sa mga survivorship pensioner naman, kung ang kasalukuyang pensyon ay 3,000, 2025, 3,150, 2026, 3,307, 2027, 3,472. Hindi ito basta-basta na pagtaas. Mga kababayan, ito ay resulta ng maraming taon ng pakikipaglaban ng ating mga matatanda at ng ating mga mambabatas para sa inyong kapakanan.
Dahil kayo ay hindi lamang mga benepisyaryo, kayo ay mga bayani ng bansa na nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Mga mahal na manonood, hindi lahat ay miyembro ng SSS o GSIS. At para sa ating mga kababayang indigent senior citizens, iyon ay mga matatandang mahirap at walang ibang pinagkukunan ng kita. Mayroon tayong napakagandang balita mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. Ang DSWD Social Pension Program ay nagbibigay ng buwanang stipend sa mga kwalipikadong senior citizens. At ang magandang balita, ang halaga nito ay dinoblong mula 500 tungo 1,000 bawat buwan. Sino ang kwalipikado? Una, dapat kayong may edad na 60 taong gulang pataas. Pangalawa, kayo ay dapat frail, sickly, o with disability. Ikatlo, kayo ay walang regular na pinagkukunan ng kita, walang SSS, walang GSIS, walang PVAO pension. At ikaapat, kayo ay walang permanenteng tirahan o nakatira sa napakasimpleng pamumuhay. Paano mag-apply? Pumunta sa inyong Municipal or City Social Welfare and Development Office, MSWDO, CSWDO. Magdala ng sumusunod na dokumento, birth certificate o any valid proof of age, barangay certificate of indigency medical certificate. Kung mayroon, valid ID, ang inyong barangay captain o social worker ang makakatulong sa inyo na makapag-apply ng tama at mabilis. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong, ito ay inyong karapatan. Mga kababayan, nandito na tayo sa isa sa pinakamasasayang bahagi ng ating video ngayon. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa Expanded Centenarian Act? Sa ilalim ng bagong batas na ito, ang mga senior citizens na umabot sa espesyal na edad ay makakatanggap ng cash gift mula sa pamahalaan. At hindi lamang ito para sa mga umabot sa 100 taong gulang. Pinalawak na ito para sa mas maraming edad. Narito ang breakdown. 80 taong gulang, 10,000 cash gift. 85 taong gulang, 10,000 cash gift. 90 taong gulang, 10,000 cash gift. 95 taong gulang, 10,000 cash gift. 100 taong gulang, 100,000 cash gift plus sulat mula sa Pangulo. Ito ay isang paraan ng ating pamahalaan na kilalanin at igalang ang ating mga nakatatanda, ang mga taong nagbigay ng kanilang buhay para sa ating pamilya at lipunan. Paano makuha ang cash gift? Makipag-ugnayan sa inyong local government unit, LGU, particular sa inyong Office for Senior Citizens Affairs, OSCA. Sila ang magpuproseso ng inyong aplikasyon. Kailangan ninyo ng inyong birth certificate mula sa PSA at isang valid ID. Ang pagbabayad ay karaniwang ginagawa tuwing kaarawan ng pensyonado o sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng aplikasyon. Para naman sa ating mga dating government employees at GSIS pensioners, mayroon ding napakahalagang mga pagbabago na dapat ninyong malaman. Unang pagbabago, pag-aalis ng cohabitation rule dati, kung ang isang biyudang GSIS pensioner ay nagsimulang mamuhay kasama ang isang kasosyo ng hindi kasal, nawawala ang kanyang survivorship pension. Ito ay isang patakaran na marami ang natagpuang hindi makatarungan, lalo na para sa mga matatandang nangailangan ng kasama sa buhay, ngunit natatakot na mawala ang kanilang pensyon. Ngayon inalis na ang cohabitation rule. Ibig sabihin, ang mga GSIS survivorship pensioner ay hindi na mawawala ng pensyon kahit sila ay mamuhay kasama ang isang kasosyo ng walang kasal. Ito ay isang malaking tagumpay para sa dignidad at kalayaan ng ating mga matatanda. Pangalawang pagbabago, pag-alis ng survivorship pension cap dati, may limitasyon o cap ang survivorship pension na maaaring matanggap. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang pensyon ng pumanaw na miyembro, may maximum lamang na halaga ang maaaring matanggap ng kanyang asawa o dependents. Inalis na ang cap na ito, kaya ngayon ang survivorship pension ay mas magiging katumbas ng tunay na halaga na nararapat sa pamilya ng pumanaw na miyembro. Ito ay hustisya para sa mga pamilyang nag-ipon at nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Mga kababayan, ito ay isa sa pinakamahahalagang bahagi ng ating video ngayon. Pakikinggan ninyo ako ng mabuti.
Sa ngayon, kumakalat ang isang mapanganib na fake news sa social media, particular sa Facebook at sa mga group chat. Sinasabi nito na ang SSS ay nagbibigay ng 6,000 bonus plus $8,500 na karagdagang benepisyo para sa lahat ng pensyonado. Ito ay peke. Ito ay scam. Huwag paniwalaan. Ang mga scammer ay gumagamit ng mga pekeng logo ng SSS, mga pekeng screenshot ng official announcements, at maging mga pekeng website na halos kapareho ng tunay na SSS website. Ang kanilang layunin? Makuha ang inyong personal na impormasyon, ang inyong SSS number, birthday, at kung minsan, ang inyong bank account details. Paano maiiwasan ang scam na ito? Una, huwag mag-click ng kahit anong link na nagmumula sa hindi kilalang sender. Pangalawa, i-verify ang lahat ng impormasyon sa opisyal na SSS website lamang, www.ss.gov.ph. Ikatlo, i-report ang mga peking posts sa Facebook gamit ang report button. Ikaapat, kung kayo ay natanggap ng kahina-hinalang mensahe, tumawag sa SSS Hotline 1455. Sabihin ninyo sa inyong mga kamag-anak at kaibigan, lalo na sa mga hindi masyadong familiar sa internet, na mag-ingat sa mga ganitong scam. Ang pag-iingat ay ang pinakamahusay na proteksyon. Mga pensyonado, mayroon tayong isang napakahalagang paalala na dapat ninyong isulat at ilagay sa inyong refrigerator o sa lugar na lagi ninyong nakikita. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay isang taunang proseso kung saan kailangan ninyong patunayan na kayo ay buhay pa at natatanggap ang inyong pensyon ng tama. Bakit ito mahalaga? Kung hindi kayo mag-sumite ng ACOP sa tamang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend o matigil hanggang sa maproseso ang inyong record. Paano gawin ang ACOP? Paraan 1. Online. Kung kayo ay may MySSS account, maaari ninyong gawin ang ACOP online sa pamamagitan ng SSS website o mobile app. Magla-login kayo, hanapin ang ACOP section at sundin ang mga instruksyon. Kailangan ninyo ng inyong registered na email address at password. Paraan 2. Personal na pagpunta sa SSS branch. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch na may dalang valid ID at inyong SSS card. Ipapakuha nila sa inyo ang inyong fingerprint o litrato bilang patunay ng inyong pagkakaroon. Paraan 3. Sa pamamagitan ng authorized representative, kung kayo ay may sakit o may kapansanan at hindi makapaglabas ng bahay, maaaring pumunta ang inyong pamilya para sa inyo, ngunit kailangan ng medical certificate at SPA, Special Power of Attorney. Kailan ang deadline? Ang ACOP ay karaniwang ginagawa sa buwan ng inyong kaarawan. Kaya tandaan, sa bawat kaarawan ninyo, ito rin ang inyong paalala na gawin ang ACOP. At sa huling bahagi ng ating pangunahing nilalaman ngayon, pag-usapan natin ang isang batas na marami ay hindi pa alam, ang Social Security Portability Law. Ang Portability Law ay nagbibigay karapatan sa isang manggagawa na pagsamahin o i-combine ang kanilang kontribusyon sa SSS at GSIS para sa layunin ng magkaroon ng karapatang tumanggap ng pensyon o iba pang benepisyo. Halimbawa, si Nanay Maria ay nagtrabaho sa isang pribadong kumpanya sa loob ng 8 taon, kaya siya ay may 8 taon ng SSS contributions. Pagkatapos, siya ay naging government employee sa loob ng 7 taon, kaya mayroon siyang 7 taon ng GSIS contributions. Sa ilalim ng normal na sistema, hindi siya kuwalipikado para sa full retirement pension ng alinman sa SSS o GSIS dahil hindi pa umabot sa minimum na bilang ng taon ang bawat isa. Ngunit sa ilalim ng Portability Law, ang kanyang 8 taon ng SSS at 7 taon ng GSIS ay maaaring pagsamahin upang makuha ang kabuwang 15 taon ng serbisyo at ito ay sapat na para maging kwalipikado sa pensyon. Paano mag-apply sa Portability Law? Una, makipag-ugnayan sa SSS at GSIS at ipaalam na gusto ninyong gamitin ang Portability Law. Pangalawa, maghanda ng inyong employment records, payslips at contribution history mula sa parehong ahensya. Ikatlo,
Isumite ang inyong aplikasyon at hayaan ang dalawang ahensya na mag-coordinate para sa proseso ng inyong pensyon. Ito ay isang batas na partikular na kapakipakinabang para sa mga hybrid workers. Iyon ay ang mga taong nagtrabaho sa parehong pribado at gobyerno sa iba't ibang bahagi ng kanilang buhay. Mga minamahal naming mga pensyonado at lolo't lola, salamat sa inyong oras at tiwala sa aming channel ngayon. Tandaan ninyo, kayo ay hindi nag-iisa sa inyong paglalakbay. Nandito kami para gabayan kayo sa bawat hakbang. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya dahil ang kaalaman ay ang pinakadakilang regalo. I-subscribe na sa aming channel, i-click ang notification bell, at naway lagi kayong manatiling malusog, masaya at pinagpala ng Panginoon. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.